Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayun din naman, ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila bagamat kumain niyon. Sinabi ito ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa sinagoga sa Capernaum. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes para sa ikatlong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Huling Biyernes din para sa buwang ito ng Abril. Sa hinabahaba o tinagal-tagal natin ng pagdalo sa misa, kamusta po ba? Ano ang pakiramdam po natin? Ano ba ito? Automatic na lang na pupunta tayo dito, gigising maaga, mag-tuning sa online? Ano ba? Automatic na lang ba na sinasabi natin part na to ng ating pang-araw-araw? Ano po ba ang masasabi ninyo sa pagdalo ninyo ng misa? Anong nakukuha ninyo sa pagdalo ng misa? Mayroon ba o wala? Gaya ng sinabi ko kahapon, no? Nakikita ba natin talaga si Kristo sa banal na Eucharistia, sa tinapay na tinatanggap natin? O gusto lang natin makita tayo na nagsisimba? Pag nilayan na mabuti, no? Dahil baka, no? Ang ginagawa natin ay ayon sa paniniwala natin na makakabuti para sa atin. O kaya naman iniisip na ito yung tama ito yung gusto natin. Pero nasaan yung sinasabi ni Kristo na ang sinumang tumatanggap sa Kanya, kumakain, umiinom ng Kanyang katawan at dugo, ay magkakaroon ng buhay. Nagkakaroon man ng pagbabago sa buhay natin. Nabubuhayan ba tayo? Dahil kung hindi pa, malamang, katulad ni Saulo, hindi pa natin lubusang nakikita o nakikilala si Jesus. Pero a good start na rin, no? Na nakakadalo tayo kahit online, kahit virtual. Magandang simula na rin yan. Magandang simula na rin na nandito tayo. Dahil gaya ng sinasabi natin o pinapaalala sa atin lagi, kahit anong gawin natin, pagbabago
Kahit gustuhin natin magbago, pag hindi pa ginusto ng Diyos, hindi tayo mababago. Kailangan magkaroon tayo ng encounter, personal experience mismo sa Diyos. Kahit anong sabihin ko dito, hindi ito sasapat, makumbinsi ka tungkol sa ito ang tinapay, ito ang katawan ni Kristo, ito ang dugo ni Kristo. Kahit gamitan na yan ng mga matataas na teolohiya o pag-aaral, hanggat hindi ninanais o hanggat hindi si Kristo ang nagpakita sa iyo, ang nakipagtagpo sa iyo sa misa, wala pa talaga. Pero sana po, sana nandun nga tayo sa punto na masasabi nating meron tayong religious experience o religious encounter mismo sa misa, kung kaya't kahit anong mangyari, hindi ka liliban sa misa o kaya sisikapin mo na makadalo sa misa. Hindi lang basta makadalo, kundi makakain dito sa tinapay na ibinibigay ni Jesus. Makakain. Kasi ito yung magbibigay sa atin ng pakiramdam na okay na ako, kontento na ako, sapat na kung ano ang mayroon ako para masabi nating mabuhay. Ano nangyari kay Saulo? Akala ni Saulo, tama ang kanyang ginagawa. Akala niya, ang usigin ang mga sumusunod sa pananampalataya kay Kristo, ang patayin mismo, pahirapan, ipakulong ang mga tinatawag na Kristiyano. Akala niya tama yun. Akala niya sinusunod niya ang batas. Hanggang sa si Kristo mismo ang nakipag-usap sa kanya at sinabi, Saulo, bakit mo ako inuusig? At nawalan siya ng paningin para mas makita niya. Dirin nyo, nawalan ng paningin para mas makita niya yung tamang direksyon. Dati may paningin, nakakakita, pero ibang direksyon ang kanyang tinatahak. Mali ang direksyon, mali ang daan. Pero nung mabulag, at ito yung tinatawag natin na conversion story niya, ito yung experience niya mismo kay Kristo. Hindi niya nakita, pero narinig niya na sinasabi ni Jesus, bakit mo ako inuusig? At doon, nagkaroon na ng pagtanggap. Pero narinig lang niya, Narinig lang niya ang tinig ni Jesus, ang boses ni Jesus. At doon siya mas nakakita ng malinaw. At doon na nagsimula ang kanyang panibagong buhay. Buhay na hindi naging madali kumpara sa buhay niya bago niya tinanggap si Jesus. Maginhawa kung tutuusin ang buhay niya bago niya nakilala si Jesus. Mayaman siya, matalino, nakapag-aral, kinatatakutan, kilala at kinikilala sa lipunan. Pero nung tanggapin niya si Jesus, sino ang ipinapakilala niya? Hindi na ang kanyang sarili, kundi si Jesus. Sana po, ipagdasal natin din na kahit na sana sa tagal natin ng paglilingkod dito sa simbahan ng Soledad, sa tagal natin ng pagsisimba, minsan ilang simbahan ang pinupuntahan natin, makapagsimba lang. Yung iba sa inyo, dumadayo pa, hindi kayo taga dito, pero dumadayo kayo dito. Sana para maranasan natin. Minsan hinahangad ko rin na nakakatulong ang pagdiriwang natin ng misang ito. Sana nakakatulong ako
no, na mas makita mo, mas maranasan mo kung ano ang ginagawa ni Jesus sa buhay mo. Ang sikreto, ayun lang, parang madali lang kung titingnan, no? Madali lang kung tutuusin. Tanggapin mo lang ang tinapay. At manampalataya ka, yan si Kristo, magkakaroon ng pagbabago sa buhay natin. Tandaan mo, ang pagkaing binibigay ni Jesus, ito ay may kakayahang magbago sa buhay natin. Amen?